Sa itaas ng ika-6 na inang, nang si Goro na ang magbabat ay diniktahan ito ng coach na mag-sacrifice bunt pero sa tingin ni Goro ay hindi iyon makakatulong. Kasunod yun ay sinabi ng isang miyembro sa coach na okay na rin namang magbat si Goro kaya maganda umano kung papayagan na nila iyong maging batter sa double play. Nung una ay nag-alangan pa ang coach pero nang sumang-ayon si Sanders sa sinabi ng isang lalaki ay naisip ng coach na ipaubaya at ipagkatiwala na kay Goro ang pagbabat. Nakahataw si Goro at umabot ng 2 base, habang nakapuntos naman ang runner ng isang run bagay na ikinatuwa ng team. Nang si Kellogg naman ang nasa bat ay tumakbo kaagad si Goro bago pa man makapag-pitch ang kalaban kaya nakarating ito sa 3 base kung saan naroon si Gibson Jr. Maraming nagtaka kung bakit tumakbo kaagad si Goro kaya sinabi nito na iyon ay dahil 100% siyang sigurado sa diskarte niya kanina. Dagdag pa ni Goro na dahil runner ang pitcher ay hindi alam ng mga ito na susubukan niyang mangagaw ng base, at isa pa ay nakita niya sa grip ng pitcher na circle change-up ang gagawin nitong pagbato. Hindi makapaniwala si Gibson Jr. sa mga sinabing yun ni Goro. Habang nagpapatuloy ang game, direktang sinabi ni Gibson Jr. kay Goro na naroon ang taong pumatay sa ama nito, at nagpunta umano yun doon para kay Goro. Habang tahimik lang si Goro na nakatingin sa suite na kinaroroonan ni Gibson ay sinabi ni Junior na sigurado siyang sa mga oras na iyon ay galit na si Goro, pero sa halip ay nagtaka ito at tinanong kung ano ba ang dahilan niya at ganon siya magsalita sa sarili niyang ama. Nilinaw rin ni Goro kay Junior na hindi niya kinamumuhian si Gibson, at hindi siya nagpunta doon sa Amerika para lang maghiganti. Si Gibson umano ang tanging kapalit ng papa ni Goro, at ang nag-iisang tao sa mundo na tunay niyang hinahangaan dahil napakabuti rin umano ng taong iyon. At dahil naroon si Gibson para panoorin sila, sinabi ni Goro kay Junior na ipakita nila doon ang best performance nila hanggang sa huli. Natigilan na lang si Junior nang malaman na hindi nagalit si Goro sa papa niya, habang siya naman ay nagsikap pa sa larong baseball para mahigitin ang kanyang ama, hindi dahil sa nirerespeto niya yun o hinahangaan, kundi dahil sa paghihiganting nasa isip niya dahil sa pagpapabaya nito sa kanilang pamilya kaya gusto niyang tapusin sa sarili niyang mga kamay ang pagmamahal ni Gibson sa baseball. Habang nawawala si Junior sa focus ay hindi nito namalaya na nakapunto si Goro kaya naging tabla ang score sa 2-2. Umaasa naman si Gibson na may natutunan ang kanyang anak sa mga ipinakita ni Goro, at sana ay nakita umano yun kung gaano kamahal ni Goro ang baseball kahit kailan at saan man ay ibinigay yun ang lahat ng makakaya sa bawat laro, at hindi tulad nito na ginagawa lamang daan ang baseball para sa paghihiganti kaya napakalaki umano ng pagkakaiba ng dalawa, at kung hindi yun makikita ni Junior ay malayo umano nitong matamaan ang mga bato ni Goro. Habang nakaupo sa bench ay biglang naisip ni Gibson Jr. na kaya binabantayan ng kanyang ama si Goro ay dahil sa sobrang pagmamahal niyon sa baseball, sapagkat pareho ang mga iyon na may damdamin at pag-iisip sa laro bagay na kahit anong gawin niya ay hindi niya maramdaman o makita. Narealize din ni Junior na kaya sinabi ng kanyang ama na hindi niya magagawang tapatan ang mga bato ni Goro ay dahil hindi siya masaya sa baseball. Sa ibaba ng ika-8 inang, pumwesto si Gibson Jr. bilang batter pero nagulat ang marami nang makita na papalo ito ng bola gamit ang kaliwa. Dahil sa pagtataka ay napatanong na ang lalaking kasama ni Gibson sa suite kung bakit sa kaliwa papalo ang anak nito, kaya sinabi ni Gibson na iyon ay dahil kaliwa lang ang ginagamit ni Junior nang nagsisimula pa lang iyon. Naging switch hitter lang umano si Junior nung high school nang hindi niyo nagawang tamaan ang mga pitch mula sa southball, pero ngayon kay Goro na bumabato lamang ng fastballs ay mas magagawa umano ni Junior nang maganda ang mga tira nito. Natuwa si Gibson dahil iyon ang unang beses na nakinig sa kanya si Junior. Pinayuhan naman ni Sanders si Goro na maging maingat dahil mukhang may pinaplano umano si Junior, pero ang tanging sinabi lang ni Goro ay wala siyang planong magpatalo sa laban sa harapan ni Gibson. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang laro, ngunit sa ilang beses na pagpipitch ay hindi maihagis ni Goro ang 100 miles per hour na pitch niya, at nang dahil sa maling pitch, nakagawa si Junior ng inside the park home run. Pagkatapos nyon, sinabi ni Junior kay Goro na nagkamali siya sa pagtingin dito bilang karibal. Dahil doon ay halos bumagsak ang enerhiya ng buong team. Pero sa itaas ng ika-9 na inang, nakagawa si Sanders ng solo home run na muling nagtabla sa laro sa score na 3-3, dahil na rin sa kagustuhan nito na hindi iyon ang maging huling laro ng taong nagbibigay inspirasyon sa team nila at siyang nagpabalik sa kanya sa paglalaro ng baseball. Tuwang-tuwa ang buong team ng Bats dahil sa ginawang iyon ni Sanders, lalo na si Goro na sinabi pa na masyado pang maaga para isipin nito ang pagre-retiro. Maya-maya pa ay pumwesto na muli si Goro sa mound, at doon ay sinambit nito sa isip ang pasasalamat sa pagkaka-home run ni Sanders, at sa tingin umano nito ay maipapanalo nila ang larong iyon. Sa itaas ng ika-10 inang, naka-score si Goro ng home run kaya naging 4-3 na ang score pabor sa Bats.
Kasabay ng pangyayaring iyon ay nakasubaybay ang Noy nasa ospital pa rin na si Tom sa laro gamit ang balita sa radyo at tuwang-tuwa ito nang marinig na naka-home run si Goro. Subalit hindi pa doon natatapos ang game. Sa ibaba ng ika-10 inning na may 2 outs at punong-puno ang mga base, muling sumalang si Junior bilang batter. Matapos ang unang pitch ni Goro na nahit ni Junior ay sinubukan na lang nito na hayaan iyong makalakad, pero kinausap muna ni Sander si Goro at sinabing naiintindihan nito si Goro dahil mas maliit naman talaga ang panganib kung hindi haharapin ni Goro si Gibson Jr. Gayunpaman, pinayuhan pa rin nito si Goro na harapin si Junior at sinabing kung makatira man iyon at matalo sila ay hindi na umano mahalaga, kesa ang sumuko si Goro ng walang laban dahil pagsisisihan umano yun ni Goro habang buhay. Nangatwiran si Goro pero patuloy na pinalakas ni Sanders ang loob nito pati na rin ng iba pang mga miyembro ng Bats. Para sa mga iyon, kahit hindi pa umano nila nararanasan na manalo ay sapat na sa kanila na natutunan nila ngayong taon na mas mahalaga sa isang team ang magkaroon ng goal, at natutunan nilang lahat iyon mula kay Goro. Matapos makipag-usap sa mga kakampi ay nagpasya si Goro na harapin si Junior. Simula nang mag-pitch muli si Goro ay napansin ni Junior na nadagdagan ang bilis ng pagbato nito ng bola, hanggang sa subukan na iyong paluan ni Junior pero sa halip ay naputol ang bat nito dahil sa sobrang bilis ng bato ni Goro. Sa pagkakataong iyon ay nagawang maipanalo ng Memphis Bats ang laban, bagay na labis na ikinatuwa ng mga ito lalong-lalo na si Tom. Pagkatapos ng laro, tinanong ni Junior si Goro kung saan ang libingan ni Honda para makahingi ng tawad, at bilang pagtupad na rin sa kanilang naging pustahan, ngunit sinabi ni Goro na hanggat ibinibigay ni Junior ang kanyang buhay para sa baseball ay ayos na ang lahat. Habang magkausap ay binati ni Gibson ang dalawa dahil sa pagpapakita umano ng mga iyon ng mahusay at totoong laban. Pagkatapos yun ay naglakad na paalis si Junior at sinabing magkita na lang sila ni Goro sa majors.